President Aquino's election. Let's not be happy na, uy, may pasalubong si President Noy. Pero, nga, may dala siya, may promise nga. So, ano yung gagawin natin? Ano yung gagawin ng government to implement Kung that? talagang effective yan, nagbago na sana ang bansang Pilipinas. Sabi niya, napapalit po ng grant. That is below the belt po. Alam na ng mga obispo, talo na sila sa public opinion. Kaya yung kanilang political muscle, ginagamit nila laban sa ating liderato, lalong-lalo na mga mambabatas. Masayang umuwi si Pangulong Aquino mula sa Amerika bitbit ang ipinagmamalaking pasalubong. Tinatayang $2.4 billion na investments bukod sa $434 million o 19 billion pesos na grant mula sa Millennium Challenge Corporation. Tanda raw ito ng suporta at tiwala ng international community sa bagong administrasyon. May pasalubong din ang simbahang Katolika sa Pangulo. Banta ng civil disobedience at kung hindi makikinig sa salita ng mga sugo ni San Pedro, excommunication. Kaya ng mga politikong tatakbo muli na suwayin Masigasig na sinasalungat ng simbahang Katolika ang isinusulong na Reproductive Health Bill o RH Bill na sinusuportahan ng Pangulo noon pa mang siya ay isang senador. Nakapaloob sa RH Bill ang konsepto ng responsible parenthood at informed choice kung saan bukas ang Estado sa paggamit ng artificial contraceptives tulad ng birth control pills at condom. Kontra naman dito ang simbahan. Sino ang unang kukurap? Ang maimpluwensyang simbahang Katolika o ang residente ng makapangyarihang palasyo? This is a daunting task. Dalawang malalaking pasalubong mula sa dalawang higanteng institusyon. Kakambal ay malalaking hamon na maaaring sumabog o makatulong sa pag-unlad ng ating bansa. Antayin natin ang Vatican na kumilos. Ito ang mga isyong bubuklatin at kikilatisin ngayong gabi ng Giorno. Kasama ang mga Batikang komentarista na lumulusong sa issue at balita. But it's not all good news, especially for the government. Pwede ka pa rin Katoliko pero umiiral pa rin dapat ang iyong konsyensya.